po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid, mga kaibigan. Ang ating sharing time sa hapong ito ay masusumpungan sa Mateo, Kapitulo 17, talatang 5 na ganito ang sinasabi. Ito ang aking sinisintang anak na lubos kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Mula sa talatang ito ay makikita natin na ang dapat pakinggan ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi si Mateo, hindi si Marcos, hindi si Lucas, hindi si Juan, hindi si Pedro, at hindi si Pablo. Ang ating pakikinggan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ang kanyang mga turo at doktrina ay nagmula sa Ama. Ang kanyang sinasabi ay mga bagay na sinasabi ng Ama na kanyang naririnig, at ang kanyang ginagawa ay ang mga bagay na ginagawa ng Ama na kanyang nakikita. At ang sabi niya, if you love me, keep my commandments. Yun ay makikita natin sa John 14:15. Ang sabi sa Deuteronomy 12:32, whatever I command you, be sure to do it. Do not add anything to it, nor take anything away from it. Ano raw po ang sabihin niya sa atin, ay gawin natin ito, huwag tayong magdaragdag ng anuman at huwag tayong magbabawas ng kahit na anuman. Ngayon, ano ba itong mga teachings ng ating Panginoong Hesukristo? What are some of His teachings? Una, ang kanyang turo ay tungkol sa pagsisisi. Sabi niya, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Ito ang kauna-unang aral na ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, be born again. Ito masusumpungan natin sa aklat ni San Juan. Pangatlo, go into the world and make disciples of all nations. Humayo kayo sa buong sanlibutan at gawin yung alagad ang lahat ng mga nilalang. At ang pang-apat, na mahalagang katuruan ng ating Panginoong Hesukristo ay tungkol sa pagdarasal. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, kung kayo magdarasal, pumasok kayo sa inyong kwarto, isara nyo ang pinto, at kayo manalangin sa inyong amang hindi nakikita, at ang inyong amang nakakakita sa lihim ang tutugon ng inyong panalangin. At makikita natin na ang Panginoong Hesukristo mismo ipinakita niya na siya ay nagdarasal sa Ama. Nung nasa Getsemani siya, sabi niya, Ama, kumbaga maaari ay lumakpas sa akin ang sarong ito. Gayunman, wag ang aking kalooban, kundi ang iyong kalooban ang nangyari. So makikita natin, ang Panginoong Hesukristo ay nananalangin din sa Ama. Doon sa kabuuang chapter ng John 17, makikita natin yung kabuuan ng chapter na yon ay panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. So makikita natin, ang pananalangin ay tinuturo ng Panginoong Hesukristo na dapat kung tayo manalangin tayo sa Ama. Ngayon tungkol naman sa pagsamba. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kung kayo sasamba, sambahin lamang ninyo ang Ama. Sabing ganoon. Manalangin kayo ng ganito, Ama, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sino ang tinuturo ni Kristo na ating panalanginan? Walang iba kundi ang ating Ama na nasa sa langit. Sino ang tinuturo ng Panginoong Hesukristo na ating sambahin? Walang iba kundi ang ating Ama sa langit. Hindi niya sinabi kailanman na tayo sumamba sa Kanya o tayo magdasal sa Kanya. Kundi ang sabi niya, ang sambahin natin, ang dasalan natin ay ang kanyang Ama na nasa sa langit. Makikita natin ang halimbawa ni Pablo. Si Pablo ay nanalangin sa Ama sa Ephesians 3:14. Si Pedro ay nananalangin din sa Ama sa 1 Peter 4:11. At yung anghel na kausap ni Juan sa Patmos Mountain, sa bundok ng Patmos, ang sabi kay Juan, huwag mo kong sambahin, sumamba ka sa Ama, sa Diyos Ama. So makikita natin, ang pagsamba at ang pananalangin ay nararapat na iukulang natin sa ating Diyos Ama at hindi sa ating Panginoong Hesukristo. Isa pa sa katuruan ng ating Panginoong Hesukristo ay masusumpungan sa Mateo 19:17. Minsan ay may lumapit sa Panginoon na isang lalaki at ang sabi, Rabbi, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sumagot ang Panginoong Hesukristo at sa kanya sinabi, bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Ama. Gayunpaman, kung gusto mong pumasok sa buhay, tuparin mo ang kautusan. If you want to enter life, keep the commandment. Yun. So, ang susunod na aral na tinuro ng ating Panginoong Hesukristo ay masusumpungan sa Mateo 5:17 hanggang 19. Ito ay tungkol sa kautusan. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ako naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang kautusan. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa,
ang isang tuldok o isang pudlit sa anumang paraan na hindi mawawala sa kautusan. Lahat ng mga bagay. At sino mang sumira sa kaliit-liit ang mga utos na ito at ituro sa iba, ay tatawagin kaliit-liitan sa kaharian ng langit. At ang sino mang gumanap ng kaliit-liit ang mga turong ito at ituro sa iba, ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. So makikita natin na sa aklat ni San Juan, ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng mga halimbawa. Sabi niya nga, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan din naman. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa John 10:27, nakikilala ko ang aking mga tupa, dinirinig nila ang aking tinig, at sila ay sumusunod sa akin. Now, can I be called a Christian if I'm not obeying the teachings of Christ? Matatawag ba akong Kristiyano kung hindi ko sinusunod ang turo ni Kristo? A Christian is a follower of Christ all the way. Kinakailangan ang isang Kristiyanong nagsasabing siya ay Kristiyano, tagasunod ni Kristo all the way. Walang itatanging utos. Jesus said He came to fulfill the law. The law or the Ten Commandments is the reflection of God's character. Ano ang sabi sa Psalm 19:7? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Sa Romans 7:12, ang sabi, the law is holy, the commandment holy, and just and good. Ngayon sa Psalm 119:172, ang sabi, all God's commandments are righteous. At sa Psalm 119 pa rin, 89, God's word is settled in heaven. Now, is this law of God which is perfect, holy, good, righteous, and settled in heaven obsolete already at this present age? Ito ba ay obsolete na? Hindi na ba kailangan sundin ito? If so, then, we can do as we please. O maaaring pumatay na tayo, magnakaw, mangalo niya, man-rape, o ano man ang gusto natin gawin. Kung obsolete na ang kautusan ng Diyos, pwede na natin gawin at wala na tayong pananagutan. But, the law of God is not yet obsolete. Pero kung hindi pa obsolete ang kautusan ng Diyos, bakit? Why then? Many, if not all Christian churches are not adhering to the law of God, which is the Ten Commandments. While the Bible clearly teaches that the Sabbath law is a perpetual covenant of God to His people, they contend that they are no longer under the law of God, but under the grace of God. They feel quite free to follow or not to follow the law of God, which is the Ten Commandments. But, sabi sa Malakay 3:6, I, the Lord your God, never change. God is immutable. He never changes. He is the same yesterday, today, and forever. And so His laws also abide forever. Now, if I claim to be a Christian and knows fully well the teaching of Jesus Christ, but I deliberately disobey His teachings, what does that make of me? A transgressor of the laws. Yun ang magiging kalagayan ko. Transgression of the law is a sin, ang sabi sa 1 John 3:4. So I am a sinner guilty before God. Ang sabi sa Exodus 34:7, God does not leave the guilty unpunished. No sinner will be justified. Bawat nagkakasala ay tatanggap ng kaukulang kaparusahan. Ang sabi ng maraming mga ngaral, God is good. God is gracious. Yes, God is good, God is gracious, but God is also a punisher. Kung inyong natatandaan, doon pa man sa Genesis, ay pinarusahan na ng Diyos yung ahas. Pinarusahan si Eva, pinarusahan si Adan, pinarusahan si Cain. Yung bayan ng Sodom at Gomorrah ay pinarusahan ng Diyos at naging abo. Yung buong mundo ng panahon ni Noe ay pinarusahan ng Diyos at walang nabuhay maliban sa pamilya ni Noe. Maging si Miriam, na kapatid ni Moses, ay pinarusahan ng Diyos na siya ay tumutol sa pag-aasawa ni Moses sa isang hindi Jews. Nagalit ang Diyos at binigyan siya ng isang sakit, ketong. Nakiusap lamang si Moses sa Diyos kung kaya iniksian ng Diyos ang parusa niya kay Miriam at ginawa lang niyang 7 araw. Maging si Moses na nagpakahirap ng 40 taon